insertion sorting. So, na-discuss ko na last time dun sa bubble sort, yung kung paano kuhain yung length ng array natin. So, dito, same elements pa rin yung gagamitin natin, 64, 34, 90, at 10. So, yun yung ating mga elements dito. So, ang kanyang index, yun nakalagay sa baba. And then, yung size ng array natin, so, scroll ko lang dito. So, meron tayo dyang 4 ang ating n, dahil dun sa size ng array, divide by bytes ng index 0. So, kaya siya naging 4. Okay, so, itong sa cout at cout na original array, so nagawa na natin to ng midterm kung paano mag-traverse. Skip ko na lang to and then doon tayo sa simulation na insertion sorting. So dito, kinuha natin yung value ni array at 10. So yung passing value natin mapupunta dito kay function na insertion sort. So sa insertion sort, meron tayo nakalagay dyan, I is equal to 1. So ilalagay natin dito dahil yun yung unang statement niya. Sakop siya ni for loop. Okay, so meron tayo dyang 1. Okay, so meron tayong condition, si I ba daw ay less than kay n? So, yung I natin 1 at yung n natin ay 4. So, true siya. Kung true, anong gagawin next? So, yung laman daw ni array I, ilalagay daw kay key. So, ilan ba yung array I natin? So, yung ating array I na index, kukunin niya yung index sa kay I, so 1. And then, ano ba yung laman ni array I based dito sa element niya? So, nakalagay dito 34. Ito 34. Then, ilalagay daw yung laman ni array I na yon kay key. So, natin dito 34. Then, next is yung yung I natin, minus 1. So, yung I natin ngayon is 1 minus 1 magiging 0. Ilalagay daw yon kay J. And the next is, mag-ask tayo ng, or mag-ask ng question, or may condition, si J ba ay lesser ba siya kay, lesser or equal kay 0? So, dahil yung ating J ay 0, so dahil may equal sign dyan, magtutrue siya. Then, proceed tayo. Si array J ba, ilan ba yung array J natin? So, ang index natin ng array J ay 0. So, ilalagay natin dito, 0. Then, hahanapin natin ngayon doon sa mga element. Alin ba dyan yung element ni index 0? So, ito yung kanyang element. So, lagyan natin dito 64. Okay. So, ngayon, yung laman daw nito ay i-assign daw kay array j plus 1. So, ano yung nakalagay dito? Pag nag-true. Pero compare muna natin. So, si j ba ay less than equal to 0? Okay, true. And then, yung laman ba ni array j ay greater ba sa laman ni key? So, ating array j ay 64, ang ating key ay 34. So, magiging true siya. Kung nag-true, then, i-assign natin yung value daw ni array j na 64, mapupunta daw siya kay j plus 1. Ano yung j plus 1? So, yung j, pupul natin dito yung, di ba may 0 dyan? 0 plus 1, so magiging 1. Okay, so, dyan daw natin ilalagay sa index 1 yung laman ni array j na 64. So, copy ko lang to, pupunta dito. Okay. So, paano ba natin siya ipa-plot doon sa ating array? So, hindi muna tayo mag-negate. Hanggang dito lang muna tayo. So, ipa-plot na natin yung array natin. So, ang index na nag-overwrite ng data is ng element pala is si array j na index 0. So, yung index 0 natin magiging 64. And then, meron tayo ditong j plus 1 na index 1. Yan nakalagay. So, index 1. Ang kanyang element ay 64 pa din. And then, yung ating array 2, dahil wala namang changes na nangyari sa kanya, so, ikakopy lang natin tong dito. So, 90. Same lang din kay index 3. Ilalagay natin yung 10. Okay, so dahil wala siya doon sa mga nagkaroon ng changes, ito lang sinabago at itong index, index 1, index 2. So pagkatapos nun, magkakaroon tayo ng negation. So magma-minus, magiging negative 1 na si J kasi nag-minus siya. Pagka-minus niya, nagtanong dito, si J ba ay less than equal kay 0? Kung false, automatic false na agad dahil meron tayong operator na AND. Diba? Pag sa operator na AND, basta may nakita siyang false, false na agad. So hindi niya na-execute to. Dahil ang sakop lang ni while hanggang dito, so ito yung ating gagawin. So yung laman daw ni key na 34, ilalagay daw siya kay array j plus 1. Ilan ba yung array j plus 1 natin? Ano yung index niya? So copy ko lang yung index dito. Yan. Sorry. Ito pa rin sa bubble sort. So dito tayo. So meron tayo ditong j plus 1. So ang laman ni j natin ay negative 1. Ay nag plus 1, so magiging 0 na siya. Kasi dun sa negative 1 plus 1, yun. Okay, so kaya naging 0. Dahil dito. Okay, so magiging index 0 na siya. So yung naman daw ni index 0 ay galing kay key. Ayun lang ba yung key natin? So nakalagay sa key natin 34. So yun yung ilalagay natin dito na value. So ngayon magbabago na yung element. Bakit? Kasi may changes na nangyari. Yung ating array 0, array index 0 daw is magkakaroon ng panibagong value. Yun yung 34. So kakopy ko lang to para mas ma-visualize nyo kung ano nangyari. So dahil ang nagkaroon ng changes ay si index 0, ito lang yung mababago. 34. So si 64 as is lang siya, si 90 at si 10. Napansin nyo, nag-switch siya ng value. Nasa unahan ng 34, sa kabila na yung 64. Ito na yung ating bagong array na sorting or array natin updated. And the next, dahil wala pa namang false, hindi pa nag-post dito kay for loop, babalik siya ngayon kay I. So si I ngayon, dahil siya ay 1, so mag-i-increment siya, magiging 2. And then, i-compare kung si 2 ba ay less kay 4. So dahil true,
ang gagawin niya next is papasok ulit siya dito kay for loop. So yung ating for loop, yung laman daw ni REI, ilan ba yung REI natin nakalagay dyan? So nakalagay dyan sa REI na 2 ang kanyang index. So ngayon, hahanapin natin ngayon yung laman ni 2. Yung, ang titingnan natin hindi na dito, kundi dito. Kasi ito yung ating updated, itong dito sa code na to. Yan yung updated. So based dito, ang kanyang value ay 90 or ang element niya ay 90. And then, i-assign daw siya kay key. So tingnan natin dito, 90. Then, ima-minus daw natin yung laman daw ni I na 2 magiging 1. Okay. And then, i-assign daw siya kay J. So, dito 1. And then, mag-ask ko rin ng question. Si J ba ay less than equal to 0? So, dahil 1 yung value natin at nag-true, compare ulit natin. Dahil true dito, compare natin to. Si Key ba ay, si RJ ba ay mas greater kay Key? So, alamin muna natin, ano ba yung laman ni RJ? Ang laman ni RJ, based sa kanyang index number, so J natin is 1. Ayan. Galing siya dito. And then, titingnan tayo dito sa updated na array elements. So, ang nakalagay dito na value ni 1 is 64. Ayan, 64. Ilalagay, nag-true daw, pag si J daw ay mas greater kay 0, at si RJ, which is itong 64, mas greater ba siya kay Key? Okay, so sa case na to, ito ay true, pero dito nag-false siya. So, sabihin, kung nag-false, dito pala, nakalimutan kong lagyan, mag-false pala muna siya. Dahil nag-false siya, so, i-skip niya tong while natin. Dahil hindi siya nag-proceed. So, ang gagawin niya, yung laman na lang daw ni Key na 90, mapupunta na lang siya kay J plus 1. So, ating J ay 1, 1 plus 1 magiging 2. Okay, yung laman daw ni Key, ilalagay niya ngayon kay J plus 1. So, ngayon, ang mangyayari, okay, so dahil wala namang changes, dahil si 64 nasa index pa din niya na 1, and then si 90 nasa index pa din ni 2, so ganyan lang yung itsura niya. Then, magiging increment na si I, magiging 3. Okay, kung nag-3 na si I, tatanungin uli, si 3 ba ay less pa siya kay N? So, dahil 4 yung N natin, magtutrue pa din siya. Okay, kung nag-true, yung laman daw ni REI, ang REI natin ay, sulat natin dito, 3. Index 3, susulat natin dito, 10. Yung laman daw ni REI na 10, mapupunta kay Key. And then, gagawin natin, yung I na 3, kung ma-minus, so magiging 2. O, yan siya. And then, gagawin niya, i-compare, i-assign pala itong 2 papunta kay J, dahil dito sa code na to. And then, sa baba, magtatanong, si J ba ay less than equal to 0? So, ang J natin, dito pala. Yung J ba natin ay greater kay 0? True. And then, ask ulit natin, yung laman ba ni index na 3? Bakit 3? 2 pala. Yung 3 ay I. So, dito 2 yung RJ natin. And then, so dito sa ating code, ang nakalagay, yung laman daw ni RJ ay 90. So, 90. So, ngayon, si 90 ba ay mas greater siya sa laman ni Key? Yung Key natin 10. So, dahil true, ilalagay daw natin ang laman ni RJ papunta kay J plus 1. So, ano ba yung J plus 1 natin? So, yung J natin, ang laman ay 2. Then, 2 plus 1 magiging 3. Okay. So, dahil dito. So, yung laman, yung index number daw niya, ang kanyang laman is galing kay RJ. So, RJ natin nakalagay dito, 90. So, yung 90, ilalagay daw dito. Yan. And then, i-update lang natin yung laman ni RE natin. So, yan yung ating updated. Pero nagkaroon ng changes dahil yung ating index 2 at 3 ay, ang 3 lang pala na bago. Yung 2, same lang din, 90. And then, yung ating index 3, naging 90. Nawala na yung 10. And then, mag-decrement tayo ngayon. So, magiging 1. Kasi nagkaroon na yung J minus minus. Kung nag-J minus minus, i-compare uli. Yung laman ba ni J, mas greater ba siya kay 0? So, dahil true, i-compare ulit natin. Yung ating index 1, na RJ, so ilan ba yung RJ natin na 1? 64. Yung 64 ba, mas greater ba siya sa key natin? So, hindi nagbago yung key natin ha, kasi hindi pa tayo nakakalabas ng while. So, yung key dito kasi siya banda. So, 10 yung ating key. So, mas greater ba siya kay 10? Okay, so dahil true dito and then true din dito, ang gagawin natin is i-assign daw natin yung laman ni RJ mapupunta kay J plus 1. So, dahil ang ating J ay 1, lagyan natin dito, J, 1 plus 1, so magiging 2. Yan. So, yung laman daw ni RJ ay galing kay ang laman ni RJ plus 1 is galing kay RJ. Yan, copy lang natin. Tapos ganyan. So, ngayon, nagkaroon na ng changes uli kasi meron uling 64 at 64. Okay, so nagkaroon ng dalawang 64. So, lagay ko lang dito. Okay. Dito sa baba, nagkaroon ng 64, 64. Ay, sorry. Baka 0. So, ang nagkaroon ng changes ay itong index 1 and then kabila naman yung index 2. Ito yung index 2. So, dito na tayo magpapalit sa 64. And then, pagkatapos nun, magdidecrement si RJ, magiging 0. So, ngayon, si 0 ba ay less than equal to 0? Dahil true, check natin yung laman ni index J. So, ang laman ni index J, dahil ang kanyang number ay 0,
hanapin na ngayon natin dito. So, based sa ating code, sa updated na array, ang 0 ay 34. So, tingnan natin dito, 34. So, si 34 ba, mas mataas ba siya kaysa sa key natin na 10? Kung true, then gagawin niya, yung naman daw ni RJ na 34, mapupunta kay j plus 1. Ano ba yung j plus 1 natin ulit? So, dahil meron tayo ditong 0 na j plus 1, so magiging index 1. Okay, yung naman daw niya ay galing kay RJ. So, copy lang natin. So, ngayon, may changes ulit na nangyari. Yung index 0 at index 1 na palitan. So, yun yung ating ilalagay sa baba. Okay, so 34, ito siya. And then yung 64 natin dati, dahil ito yung ating index niya na una. Dahil napalitan siya nito, ito na ngayon yung nakalagay dito, 34 na. So, yung 34 na siya, anong next na gagawin? So, meron tayong j minus minus. Sa j minus minus, ininegate lang natin itong j, magiging negative 1. Okay, so, dito pa lang, adjust ko lang. Hindi ko lang kasama si Ari. So, negative 1. Then, mag-ask ko lang ng question, si j ba ay less than equal to 0? So, dahil false, check pa din natin. So, si j ba, RJ, mas greater pa siya kay key. So, dahil negative 1, wala namang negative 1 kay array, so, magpa-false siya. Ayan. So, false, so, na statement pa lang, false na siya. Then, ang gagawin niya, exit siya ng while kasi na-false naman, pupunta siya kay key. So, yung laman daw ni key na 10, ayan, mapupunta kay j plus 1. So, ilan ba yung j natin? Negative 1. Ay, nag-plus 1. So, naging 0 yung index. So, hanapin natin ngayon yung ating key. Yung key natin ay 10. So, yun yung ilalagay natin dito. So, based sa changes, nagkaroon ng bagong value IC index 0. So, gagawin natin, drag ko lang to. Doon, ang napalitan ng IC index 0, ito lang yung i-remove ko. Papalitan ko siya ng 10 dahil dito. Tapos, magkakaroon ulit tayo ng incremental. So, yung ating I, dahil yung last nating value ay 3, magiging 4. Kasi 4 ba, ay mas less ba siya kay n? So, magiging false. And then, dahil nag-false na, exit na siya sa loop. So, meron na tayong bagong value na, or bagong element sa array. Meron tayong 10, 34, 64, at 90. So, yun na yung sorting natin from lowest to highest value.